Basura ako sa paningin mo, Vernon. Sa gabing ito, ang brilyanteng suot ng kabit mo at ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay gumuho sa isang salita ko lang. Lumuhod ka sa ulan dahil ang asawang minaliit mo ang siyang nagmamay-ari ng hininga ng iyong tagumpay. Akala mo ay talunan ako? Panoorin mo kung paano ang isang tapat na asawa ay magiging pinakamalupit mong bangungot. Sino nga ba ang totoong makapangyarihan? Wala siyang silbi, Celine. Isang basahan na hindi mo na pwedeng gamitin kahit pampunas ng sahig. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang mawala sa paningin natin. Ang boses ni Vernon ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang sala. Bawat salita ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Sa loob ng kusina, napatigil si Adonna sa paghalo ng nilulutong sinigang. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahaplos sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa kanyang mga mata. Masakit ang kanyang katawan, mabigat ang bawat paghinga dahil sa mataas na lagnat na 3 araw na niyang tinitiis. Ngunit pinilit niyang bumangon para lamang ipaghanda ang asawa ng paborito nitong ulam bago ito pumasok sa trabaho. Dahan-dahang binitawan ni Adonna ang sandok. Hindi ito lumikha ng anumang ingay ng dumampi sa sandalan. Tila ba maging ang mga gamit sa kusina ay nakikiramay sa kanyang pananahimik. Sa labas ng pintuan, narinig niya ang malutong na tawa ni Vernon. Ang tawang dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Pumasok si Vernon sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit na si Adonna mismo ang nagplansa hanggang sa mawala ang bawat gusot. Ni hindi tumingin ang lalaki sa kanyang asawa. Lumapit ito sa kalan, sumilip sa palayok at agad na bumakas ang pagkadiri sa mukha nito. Sa isang mabilis at walang pasabing galaw, tinabig ni Vernon ang mangkok na kakasalin pa lamang ni Adonna. Ang pagbagsak ng seramika sa sahig ay lumikha ng isang matalim na tunog na yumanig sa puso ni Adonna. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa kanyang paa, nag-iiwan ng mapulang marka, ngunit hindi siya gumalaw. Mas masakit ang hapdi sa kanyang dibdib kaysa sa lapnos sa kanyang balat. Mabaho, Adonna. Katulad mo, nakakasuka na ang amoy ng luto mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo na akong pakialaman? Sabi ni Vernon habang nagpupunas ng kamay gamit ang isang puting panyo. Tila ba nadumihan siya sa presensya ng sariling asawa. Hindi nakasagot si Adonna. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang itanong kung nasaan ang lalaking nangako sa kanya ng katarungan at pagmamahal noong wala pa itong kahit na anong ari-arian. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang buntong hininga ng pagtitiis. Mula sa kanyang bulsa, naglabas si Vernon ng isang puting sobre at marahas itong inilapag sa basang counter sa tabi ng mga piraso ng nabasag na mangkok. Pirmahan mo yan. Tapos na tayo. Ayaw ko nang makakita ng isang talunang babae sa pamamahay ko. You are a drag to my career, Adonna. Isang pabigat na walang ibang alam, kundi ang magmukhang kawawa. Dagdag ni Vernon bago ito tumalikod. Nanginig ang mga kamay ni Adonna habang inaabot ang sobre. Divorce papers. Ang 10 taon ng kanyang buhay, ang bawat gabing hindi niya pagtulog para tulungan ito sa mga business strategies na palihim niyang ginagawa. Ang bawat sakripisyo niya para magmukhang matagumpay ang lalaking ito, lahat ay itatapon na lamang sa isang piraso ng papel. Kasabay ng pag-alis ni Vernon, tumunog ang cellphone ni Adonna na nakatago sa ilalim ng apron. Isang numerong matagal na niyang hindi sinasagot. Pagpindot niya sa screen, ang boses ni Attorney Manuel ang bumungad, puno ng paggalang at lungkot. Senyora Adonna, ang Grand Legacy Fund ay naghihintay na sa iyong utos. Hanggang kailan mo ba hahayaang yurakan nila ang iyong pangalan? Ang lahat ng kayamanang tinatamasa ni Vernon ngayon.
Sa isang kumpas mo lang, alam nating lahat na babalik iyan sa alabok. Napatingin si Adona sa divorce papers pagkatapos ay sa sariling refleksyon sa bintana ng kusina. Nakita niya ang isang babaeng tuyot ang labi. May bakas ng luha, ngunit may isang bagong ningas na nagsisimulang mabuo sa kanyang mga mata. Isang ningas na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Bumalik si Vernon sa kusina. Bitbit ang mga gamit ni Celine, ang kanyang kabit. Ngumisi ang lalaki. Isang nangising puno ng panliliit. Palaisipan pa ba sa'yo kung saan ka pupunta? Mula ngayon, doon ka na sa bodega sa likod matutulog. Doon ka nararapat, kasama ng mga basurang wala ng silbi. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng tira-tirang pagkain kung sakaling maalala kita. Naiwang mag-isa si Adona sa gitna ng kanyang gumuhong mundo. Ang tanging kasama niya ay ang lamig ng sahig at ang boses ni Attorney Manuel na tila isang bulong ng naghihiganting anghel sa kanyang pandinig. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong sadyang mapagmahal bago ito maging kasing tigas ng brilyante? Ang boses ng mga kuliglig sa labas ng bodega ay tila nanununokso sa katahimikan ng gabi, habang ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay pilit na sumasakal sa bawat paghinga ni Adona. Nakaupo siya sa isang manipis na banig na inilatag niya sa ibabaw ng malamig at sementadong sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa lagnat, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang yakapin ng kanyang sarili sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag na nagmumula sa maliit na siwang ng pinto ay nagpapaalala sa kanya na ilang metro lang ang layo ay ang marangyang buhay na ipinagdamot na sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at ang liwanag mula sa labas ay tila isang sampal sa kanyang mga mata. Pumasok si Doña Remedios, ang kanyang biyenan, na may dalang isang basong tubig na tila ba hiningi pa sa langit. Hindi ito lumapit. Sa halip ay tumayo lamang ito sa bungad. Hawak ang kanyang ilong dahil sa alingasaw ng dumi sa paligid. Nararapat lang sa iyo ang lugar na ito, Adona. Huwag mong isiping biktima ka rito. Kung naging mabuti kang asawa at nabigyan mo ng anak ang aking si Vernon, hindi ka sana nauwi sa ganito. Ang boses ng matanda ay puno ng lason. Bawat salita ay may layuning durugin ang natitirang piraso ng dangal ni Adona. Masyado kang naging kampante sa yaman ng anak ko. Ngayong may Celine na siya, aminin mo na sa sarili mong wala ka ng puwang sa pamilyang ito. Yumuko si Adona, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang lumang duster. Gusto niyang isumbat dito na ang bilyon-bilyong utang na iniwan ng namayapang asawa ni Remedios ay siya ang lihim na nagbayad. Gusto niyang sabihing ang gamot na iniinom ng matanda araw-araw para sa puso nito ay nagmumula sa kanyang sariling bulsa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang utang na loob na itinanim ng kanyang ama para sa pamilyang ito ay tila isang tanika lang, ayaw pa ring maputol. Huwag kang mag-alala, Remedios. Hindi ako hihingi ng kahit ano sa inyo. Mahina ngunit matatag na sagot ni Adona. Kahit na ang kanyang boses ay nanginginig sa hina. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Remedios. Bago ito tumalikod at umalis, iniwan ang baso ng tubig sa sahig na tila ba nagpapakain ng isang ligaw na hayop. Hindi pa nagtatagal ay pumasok naman si Celine. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng alikabok, isang masakit na paalala ng pagkakaiba ng kanilang kalagayan. Hawak ni Celine ang isang kahon ng mga lumang litrato, ang mga alaala ni Adona, kasama ang kanyang ama. Sabi ni Vernon, kailangan na raw linisin ang bahay mula sa mga basurang katulad nito. Nakangising sabi ni Celine habang isa-isang kinuha ang mga litrato at itinapon sa isang maliit na balde na may apoy sa labas ng pinto. Ang mga alaala ay para sa mga taong may kinabukasan, Adona. At ikaw, wala ka na nun. Pinanood ni Adona kung paano lamunin ng apoy ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang puso, kundi tila isang pisikal
na pagkakagulo ng kanyang buong sistema. Ngunit sa gitna ng panunuya ni Celine, isang puting sobre na may selyo ng International Central Bank ang nalaglag mula sa mga gamit na kinuha ng kabit. Mabilis na pinulot ni Celine ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalang nakasulat. AV. Confidential. Ano ito? Bank statement? Bakit may ganito kang kalaking dokumento? Tanong ni Celine. Ang tono ng kanyang boses ay nagbago mula sa pangiinsulto patungo sa matinding pagdududa. Alam ni Celine na ang pamilya ni Vernon ay baon sa mga loan para mapanatili ang kanilang lifestyle, kaya ang makakita ng isang dokumento mula sa isang prestihiyosong bangko ay isang malaking katanungan. Hindi sumagot si Adonna. Pinilit niyang tumayo, ngunit ang kanyang panghihina ay naging hadlang. Habang binubuksan ni Celine ang sobre, ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Adonna. Adonna Victorina. Bulong ni Celine habang binabasa ang unang pahina. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang pangungutya ay napalitan ng isang ekspresyon na hindi maipaliwanag, isang halu-halong inggit, takot, at pagkalito. Anong ibig sabihin nito? Bakit ang account na ito ay may balance na hindi kayang kitain ni Vernon sa buong buhay niya? Sa labas, narinig ang malakas na busina ng sasakyan ni Vernon. Mabilis na itinago ni Celine ang sulat sa loob ng kanyang mamahaling bag. Tumingin siya kay Adonna ng may matalim na paningin. Isang tingin na nagsasabing hindi niya hahayaang malaman ni Vernon ang tungkol sa natuklasan niya hanggat hindi niya ito nakukuha para sa sarili. Huwag mong isiping makakatakas ka rito, Adonna. Kung ano man ang itinatago mo, magiging akin din iyan. Banta ni Celine bago mabilis na lumabas at isara ang pinto ng bodega. Iniwan si Adonna sa gitna ng muling paghahari ng dilim. Napahiga si Adonna sa banig. Ang kanyang luha ay dahan-dahang umagos at pumatak sa sementadong sahig. Alam niyang nagsimula na ang tunay na laro. Ang lihim na pilit niyang itinago para protektahan ang kanyang kasal ay siya na ngayong magiging mitya ng kanyang pinakamalaking laban. Ang akala ko ay wala ka ng silbi, ngunit tila may itinatago ka pa palang ginto sa ilalim ng iyong basahan. Ang boses ni Celine ay nanginginig sa pagitan ng kasakiman at kaba habang nakatayo siya sa tapat ng vanity mirror sa loob ng kwarto na dati ay pag-aari ni Adonna. Hawak niya ang bank statement. Ang mga numero doon ay tila mga bituin na kumikinang sa kanyang paningin. 1 bilyong piso. Hindi niya akalain na ang babaeng tinitingnan nilang basura ay may ganito kalaking kayamanan. Ngunit may isang problema. Ang account ay protektado ng isang biometric system at isang personal na security code na tanging ang may-ari lamang ang nakakaalam. Sa labas ng kwarto, narinig ang mabibigat na hakbang ni Vernon. Mabilis na isinilid ni Celine ang papel sa ilalim ng kanyang unan. Pumasok si Vernon na may bitbit na bote ng alak. Ang kanyang mukha ay balot ng pagod at galit. Ang kumpanya niya, ang Estrella, ay nakakatanggap ng sunod-sunod na demand letter mula sa kanilang mga supplier. Hindi niya alam na ang lahat ng supplier na ito ay unti-unti nang binibili ng isang misteryosong kumpanya na nasa ilalim ng kontrol ni Adonna. Vernon, mahal ko. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para mabayaran ang lahat ng utang mo? Bulong ni Celine habang yumayakap sa likod ng lalaki. Nakakita ako ng isang lumang dokumento sa bodega. Mukhang may naiwang insurance o mana si Adonna na hindi niya sinasabi sa iyo. Lumiwanag ang mga mata ni Vernon. Ang pag-ibig na inaakala niyang nararamdaman niya para sa asawa ay matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang ambisyon at katusuhan. Para sa kanya, si Adonna ay isang kasangkapan lamang na nawalan na ng talim. Mana? Ang babaeng iyon? Wala siyang kahit na ano, kundi ang mga luma at mabahong gamit ng tatay niya. Bulyaw ni Vernon, ngunit may halong interes sa kanyang tono.
Samantala, sa loob ng madilim na bodega, dahan-dahang iminulat ni Adona ang kanyang mga mata. Ang lamig ng semento ay tila humahaplos sa kanyang buto. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Doon, sa loob ng kanyang damit, ay nakatago ang isang maliit na locket, ang tanging alaala na hindi nahanap ni Celine. Sa loob nito ay isang microchip, ang susi sa lahat ng kanyang digital na imperyo. Sa gitna ng dumi at pang-aapi, hinaplos niya ang locket at isang tipid na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Adona, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa ingay, kundi sa kakayahang manatiling tahimik hanggang sa handa ka ng sumalakay. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng bodega nang may marahas na puwersa. Pumasok si Vernon, hila-hila ang isang maliit na silya at isang ballpen. Kasunod niya si Celine na may dalang isang piraso ng papel, isang power of attorney na nagbibigay kay Vernon ng karapatang galawin ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Adona. Pirmahan mo ito, Adona. Huwag mong subukang magsinungaling sa akin. Alam kong may pera ka, sigaw ni Vernon habang idinidikit ang mukha niya sa mukha ng asawa. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay tila lason na gustong isuka ni Adona. Wala akong perang ibibigay sa iyo, Vernon. Ang perang pinaghirapan ng tatay ko ay para sa mga taong may dangal, hindi para sa mga pengeng katulad mo. Mahinang sagot ni Adona, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Dahil sa galit, hinablot ni Vernon ang manipis na braso ni Adona. Pinilit niyang idikit ang hinlalaki ng asawa sa isang inkpad at pagkatapos ay sa papel. Ang bawat paglaban ni Adona ay tinatapatan ni Vernon ng mas matinding diin hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng pagkakagulo ng mga buto sa kamay ng babae. Ayaw mong dumaan sa mabuting usapan? Pwes, kukunin ko ito sa paraang gusto ko. Pagbabanta ni Vernon. Kinuha ni Celine ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng video. Tingnan mo, Adona. Kapag nakuha na namin ang pera mo, hindi lang sa bodega ka mabubulok. Sisiguraduhin kong ipapakulong kita sa kasong pagnanakaw sa sarili mong kumpanya. Sino ang maniniwala sa isang baliw na asawa na nakatira sa basura? Ngunit sa kabila ng sakit at takot, nakita ni Adona ang isang bagay na hindi napansin ng dalawa. Ang suot na relo ni Vernon, isang regalo ni Celine, ay biglang huminto sa pagtakbo. Isang hudyat mula sa labas, isang senyales mula kay Attorney Manuel. Ang digital lockdown na itinakda ni Adona ay nagsimula na. Vernon! Celine! Ang boses ni Adona ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang perang hinahanap niyo ay wala na sa account na iyan dahil sa sandaling hawakan niyo ang aking mga daliri. Ang lahat ng system ng Estrella ay magsasara. Nagkatinginan ang dalawang kontrabida. Sa labas, ang tunog ng sunod-sunod na notification mula sa cellphone ni Vernon ay nagsimulang punan ng katahimikan. Ang bawat tunog ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Anong ginawa mo? Isigaw ni Vernon habang pilit na binubuksan ang kanyang business app. Ngunit ang tanging lumalabas ay isang pulang bungo at ang salitang "Access denied." Hindi ka lang kumpanya ang mawawala sa iyo, Vernon, sabi ni Adona habang dahan-dahang tumatayo. Kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod, maging ang hininga ng iyong kalayaan ay nakasalalay na sa akin. Nawalan ng malay si Adona dahil sa sobrang sakit at pagod, ngunit bago siya tuluyang bumagsak, nakita niya ang mukha ni Vernon na binalot ng matinding takot. Bitbitin mo yan, Adona. Huwag mong ipakita ang mukha mong parang namatayan sa harap ng mga kliyente ko. Isipin mo na lang nakasama ka rito para maging anino ni Celine. Ang boses ni Vernon ay puno ng pag-uutos habang inihahagis niya ang isang mabigat na shoulder bag sa tapat ni Adona. Kasalukuyang nasa lobby sila ng isang marangyang hotel kung saan gaganapin ang isang napakahalagang business meeting
para sa pagsasama ng Estrella at ng isang malaking international firm. Si Adonna, na may mapuputlang labi at nanginginig na mga tuhod dahil sa hindi pa rin gumagaling na lagnat, ay sa pilitang binihisan ng isang lumang uniforme ng katulong na kinuha ni Celine mula sa bodega. Vernon, baka himatayin siya rito. Nakakaya naman sa mga tao. Bulong ni Celine habang nag-aayos ng kanyang pulang lipstick. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa kahihiyang nararanasan ng asawa ni Vernon. Hayaan mo siya para matuto siyang lumugar. Sagot ni Vernon bago ito naglakad nang mabilis patungo sa VIP elevator. Sumunod si Adonna, bitbit ang mabigat na bag ni Celine sa kaliwang kamay at ang portfolio ni Vernon sa kanang kamay. Bawat hakbang niya sa makinis na marmol na sahig ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, tinitingnan ang isang babaeng mukhang pagod at gusot sa gitna ng karangyaan ng hotel. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang matandang waiter ang lumapit sa kanila para magsilbi ng tubig. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang matanda ay biglang natigilan. Ang kamay nito na may hawak na tray ay bahagyang nanginginig. Nakilala niya ang mga mata ni Adonin, ang mga matang katulad ng sayumaong Don Victorina, ang taong nagpaaral sa kanyang mga anak. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, bahagyang yumukod ang matanda, isang lihim na paggalang na tanging sila lamang dalawa ang nakakaalam. Ang maliit na kilos na yon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanunuyong puso ni Adonna. Hindi siya nag-iisa. Ang mga taong pinaglingkuran ng kanyang ama ay narito pa rin, nagmamasid sa dilim. Pagpasok sa boardroom, nandoon na si Mr. Anderson, ang mailap na kliyente na matagal nang hinahabol ni Vernon. Naupo si Vernon at Celine sa gitna, habang si Adonna ay pinatayo sa isang sulok, nakayuko at tila isang dekorasyong walang buhay. Mr. Anderson, we have the best strategy for the Philippine market. My team, led by myself and Celine, worked day and night for this. Mayabang na panimula ni Vernon habang inilalatag ang mga dokumento. Binasa ni Mr. Anderson ang mga papeles ng may seryosong muka. Ilang minuto ang lumipas, ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang bigat na dumadagan sa dibdib ni Vernon. Biglang ibinaba ng kliyente ang ballpen at tumingin ng diretso kay Vernon. This strategy, it's hollow, Mr. Estrella. It lacks the soul of the Victorina legacy. Para itong sinulat ng isang taong marunong lang magbilang, pero hindi marunong makaramdam sa merkado. Malamig na sabi ni Mr. Anderson. Namutla si Vernon. Lumingon siya kay Celine na tila nawalan din ng maisasagot. Sa sulok, hindi napigilan ni Adonna na mapatingin sa dokumentong nakalatag. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang isang malaking butas sa financial projection na ipinagmamalaki ni Vernon. Isang pagkakamali na siya sana ang magtutuwid kung hindi siya itinuring na basura. Napansin ni Mr. Anderson ang tingin ni Adonna. Ang matalas na paningin ng matandang negosyante ay dumapo sa locket na nakasabit sa leeg ng babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong, isang pamilyar na simbolo ng isang pamilyang matagal na niyang hinahanap. You, tawag ni Mr. Anderson habang itinuturo si Adonna. Anong masasabi mo sa huling pahina ng report na ito? Mukhang mas marami kang alam kaysa sa mga taong nasa harap ko. Agad na tumayo si Vernon. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Mr. Anderson, pasensya na po. Katulong ko lang yan. Wala siyang alam sa negosyo, baka naguguluhan lang po kayo. Ngunit hindi natinag si Mr. Anderson. Lumapit siya kay Adonna. Binaliwala ang pagpigil ni Vernon. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang kamay ni Adonna. Ang kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa kusina at bodega, at tiningnan ito ng may malalim na paggalang. Mr. Estrella, hindi ako pipirma sa anumang kontrata hanggat hindi ko nakakausap ang totoong utak sa likod ng tagumpay mo noong nakaraang 10 taon.
At nararamdaman ko na ang taong iyon ay hindi ikaw at lalong hindi ang babaeng katabi mo. Matikas na pahayag ni Mr. Anderson. Tumingin si Celine kay Adonna nang may matinding inggit at takot. Ang bawat segundo ng katahimikan sa kwartong iyon ay tila isang dambuhalang alon na handang lumamon sa kasinungalingan ni Vernon. Sino ka ba talaga, Adonna? Mahinang tanong ni Vernon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagdududa at namumuong takot. Tumingala si Adonna. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa ilalim ng ilaw ng boardroom. Tila isang reynang nagising mula sa isang mahabang panaginip. Ako ang taong binuo ka, Vernon. At ako rin ang taong sisira sa iyo, bulong ni Adonna na sapat na para marinig ng lahat sa loob ng silid. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot. Hawak ang isang legal na dokumento. Mr. Estrella, we are from the Securities and Exchange Commission. May mga ulat kami ng pagnanakaw ng pondo mula sa isang lihim na shareholder. Kailangan niyo kaming samahan. Pabanban na Maya. Magkano ba ang halaga mo, Adonna? Sa loob ng 10 taon, naisip mo ba kung magkano ang naubos ko para lang pakainin ka at bigyan ng bubong sa ibabaw ng ulo mo? Ang boses ni Vernon ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng madilim na bodega, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit sa labas. Inihagis niya ang isang makapal na ledger sa paanan ni Adonna. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na aklat sa sementadong sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Habang nanghihina, dahil sa lagnat, pilit na umupo si Adonna sa kanyang banig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinupulot ang mga nagkalat na resibo. Mga resibong alam niyang siya ang lihim na nagbayad gamit ang kanyang sariling pondo. Tingnan mo yan! Ang bawat damit na suot mo, ang bawat gamot na ininom mo nung nagkasakit ka. Lahat iyan ay galing sa pawis ko. Sigaw ni Vernon habang dinuduro ang asawa. Isang malaking utang na loob ang dapat mong tatanungin sa akin dahil kinuha kita sa putikan at ginawa kitang asawa ng isang Vernon Estrella. Napapikit si Adonna. Ang bawat salita ni Vernon ay tila isang laso na dahan-dahang pumapapatay na sa kanyang natitirang paggalang sa lalaki. Ito ang pinakamasakit na uri ng panlilinlang. Ang paniwalain siya na wala siyang silbi, habang ang katotohanan ay ang lahat ng tagumpay ni Vernon ay nakatayo sa pundasyong binuo ng kanyang pamilya. Naalala ni Adonna ang kanyang ama, si Don Victorina, na nagpahiram ng puhunan sa tatay ni Vernon noong malapit na silang mabankrupt. Ang utang na loob na sinasabi ni Vernon ay baligtad. Ang pamilya Estrella ang nabubuhay sa awa ng mga Victorina. Sa isang sulok ng bodega, nakamasid si Doña Remedios, ang kanyang biyenan. Nakahalukip-kip ito at may ngising puno ng pang-uuyam. Tama ang anak ko, Adonna. Masyado kang naging kampante. Akala mo ba ay habang buhay kang itatago ng apelyidong Estrella? Ang totoo, pabigat ka lang sa amin, ni hindi mo man lang maibigay ang kaisa-isang hiling ko, ang isang apo na magpapatuloy ng aming lahi. Ni Adonna, sa gitna ng pang-aalipusta, dahan-dahan niyang inayos ang mga pahina ng ledger. Ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig, ay maingat na hinahaplos ang bawat numero. Sa kanyang isip, binibilang niya ang bawat sentimong ninakaw ni Vernon mula sa kumpanya para ibili ng mga alahas ni Celine. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang pag-iipon ng lakas. Isang maliit na butil ng alikabok ang pumasok sa kanyang mata, ngunit hindi siya kumurap. Ang bawat patak ng luha ay itatabi niya para sa araw ng paniningil. Nang magsawa sa pagsisigaw, iniwan siya ni Vernon at Remedios sa dilim. Muling naging tahimik ang bodega, maliban sa tunog ng malakas na ulan na humahampas sa bubong na yero. Pinilit ni Adonna na tumayo para ayusin ang kanyang mga gamit nang mahulog ang isang lumang kahon mula sa itaas ng sirang cabinet. Bumukas ang kahon
at lumabas ang ilang mga lumang dokumento ng kanyang ama. Sa ilalim ng mga ito ay isang sulat na may selyo ng ospital kung saan pumanaw ang kanyang magulang 5 taon na ang nakalilipas. Sa bawat salitang binabasa niya sa tulong ng mahinang liwanag ng kanyang cellphone, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang sulat ay isang ulat mula sa isang pribadong investigador na kinuha ng kanyang ama bago ito mamatay. Nakasaad doon ang mga huling sandali ni Don Victorina. Hindi stroke ang pumatay sa kanyang ama. Ang gamot na dapat ay magliligtas sa buhay nito ay sadyang pinalitan ng isang bawal na kemikal. At ang huling taong bumisita sa kwarto ng kanyang ama ay walang iba kundi ang ama ni Vernon. Sa utos ni Vernon mismo, nabitawan ni Adonna ang sulat. Ang tunog ng papel na lumanding sa basang sahig ay tila isang hiyaw sa kanyang pandinig. Ang lahat ng pagtitiis niya, ang lahat ng pag-ibig na ibinigay niya kay Vernon, ay itinanim niya sa lupaing dinilig ng dugo ng kanyang sariling ama. Hindi lamang pagnanakaw ng yaman ang ginawa ng mga Estrella. Ninakawan din nila siya ng pamilya. Vernon, ang bulong ni Adonna ay tila isang sumpa na humahalo sa ihip ng hangin. Akala mo ay utang na loob ang nagbibigkis sa atin. Ngayon, sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luhang ibinuhos ko ay babayaran mo ng iyong sariling kalayaan. Sa labas, isang kidlat ang tumama sa isang malapit na puno. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa loob ng bodega. Sa liwanag na yon, makikita ang mukha ni Adonna. Wala na ang bakas ng sakit at lagnat. Ang tanging natira ay ang malamig at matalas na determinasyon ng isang babaeng wala na ring natitirang mawawala. Ang dumi mo naman tignan, Adonna. Nakakaawa ka, para kang basahan na itinapon sa kalsada at nadaanan ng truck. Ang boses ni Celine ay puno ng panunuya habang nakatayo siya sa bungad ng bodega. Suot ang isang mamahaling sutlang robe na pag-aari dati ni Adonna. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa alingasaw ng amag at basang lupa, isang mapangahas na pagsakop sa huling espasyong natitira para sa asawa ni Vernon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang relo, ang relo ni Don Victorina na tanging alaala ni Adonna mula sa kanyang ama. Kasalukuyang naglilinis si Adonna ng isang sulok ng bodega, pilit na inaayos ang mga kahon para magkaroon ng disenteng mahihigan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at may mga sariwang sugat mula sa pagkakabasag ng mga gamit kagabi. Ngunit hindi siya tumingin kay Celine. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na pilit na binubunggo ng kabit. Alam mo ba, Adonna? Sabi ni Vernon, ang relong ito raw ay katulad mo. Luma, sira, at wala ng pakinabang. Bakit mo pa ito itinatago? Para ipaalala sa sarili mo na anak ka ng isang talunang negosyante? Bulyaw ni Celine habang pinalalaruan ng relo sa kanyang mga daliri. Dahan-dahang tumayo si Adonna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang sandaling pinili niyang hindi bumaba sa antas ng babaeng nasa harap niya. Huminga siya ng malalim, dinaramdam ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Celine, ang relong iyan ay nagsasabi ng oras. At ang oras ay isang bagay na hindi mo kailanman mabibili. Kahit gaano pa karaming pera ni Vernon ang gastusin mo. Mahinang sabi ni Adonna, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Dahil sa inis na hindi niya napaiyak ang asawa, sadyang binitawan ni Celine ang relo. Narinig ang tunog ng nagkakalas na bakal at nababasag na kristal nang humampas ito sa sementadong sahig. Hindi pa nakontento, itinapak ni Celine ang kanyang matulis na takong sa ibabaw ng sira-sirang relo at pinihit ito ng madiin. Dinudurog ang bawat maliliit na gear sa loob nito. Oops!
Mukhang oras na talaga para itapon ang mga basura. Nakangising, sabi ni Celine, na natiling nakatayo si Adona. Nakita niya ang bawat piraso ng alaala ng kanyang ama na nagkalat sa putikan. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang matinding pag-vibrate ng galit. Isang banyaga at mapanirang emosyon na pilit niyang sinusupil sa loob ng 10 taon. Ngunit sa halip na sumigaw, lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga bahagi ng relo. Ang bawat sugat sa kanyang daliri mula sa basag na kristal ay hindi niya naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na determinasyong tapusin na ang lahat ng ito. Pumasok si Vernon sa bodega. Hindi man lang tiningnan ng kanyang asawa na nasa sahig. Inakbayan niya si Celine at hinalikan ito sa noo sa harap ni Adona. "Huwag mo nang sayangin ang oras mo rito, mahal ko. May mas mahalaga tayong pag-uusapan," sabi ni Vernon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Inanunsyo ko na sa board. Sa susunod na linggo, sa Grand Legacy Gala, gagawin na nating opisyal ang lahat. Ipakikilala kita bilang bagong mukha ng estrella. Bilang aking tunay na asawa." Tumingala si Adona mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Vernon. Sa sandaling iyon, nakita ng lalaki ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi takot, hindi lungkot, kundi isang mapanuring tingin na tila binabasa ang kanyang buong kapalaran. "Magpapadala rin ako ng imbitasyon para sa iyo, Adona." Dagdag ni Vernon na may halong pang-uuyam. "Gusto kong makita mo kung paano ko itatapon ang huling bahagi mo sa buhay ko sa harap ng pinakamalalaking tao sa bansa. Doon mo mararamdaman kung gaano kakaliit." Nang umalis ang dalawa, naiwan si Adona na hawak ang basag na kristal ng relo ng kanyang ama. Ang dugo mula sa kanyang palad ay humalo sa langis at kalawang ng makina. Sa katahimikan ng bodega, isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tawa na puno ng pait, ngunit may kasamang katiyakan. "Vernon, Celine," bulong ni Adona habang mahigpit na ikinukubli ang mga piraso ng relo sa kanyang kamao. Sa gabing iyon, hindi lang ang mukha ng estrella ang makikilala ng mundo. Doon niyo malalaman kung sino ang totoong nagmamay-ari ng bawat hiningang ipinagmamalaki niyo. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim. Isang hudyat ng paparating na unos na walang sino man sa pamilya Estrella ang handang harapin. Ang madilim na simbahan ng San Rafael ay nababalot ng katahimikan na tila ba naging isang ligtas na kanlungan mula sa magulong mundo sa laba. Tanging ang mga pisik ng kandila sa gilid ng altar ang nagsisilbing ilaw sa mahabang hilera ng mga walang laman na upuan. Sa pinakadulong bahagi, nakaupo si Adona. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang itim na belo. Kahit na nakabalot siya sa isang luma at kupas na jacket, ang kanyang tindig ay nagbago. Wala na ang babaeng nakayuko at namamalimos ng awa. Ang nakaupo doon ay isang nag-aabang na reyna. Mula sa likuran, narinig niya ang mabibigat ngunit kalmadong hakbang ng isang lalaki. Naupo ito sa kanyang tabi nang may sapat na distansya. Dala ang isang makapal na itim na briefcase. "Senyora Adona," bati ni Attorney Manuel. Ang kanyang boses ay may halong paggalang at pag-aalala. Isang matagal na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago niya binuksan ang briefcase. "Ilang taon na akong naghihintay sa araw na ito. Ang iyong ama ay siguradong hindi mapapanatag kung nakita niya ang ginawa sa iyo ng mga estrella." Hindi lumingon si Adona. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa rebulto ng nakapakong Kristo sa altar. "Attorney Manuel, minsan ay kailangan mong hayaan ang kalaban na magtayo ng isang napakataas na tore para mas masakit ang kanilang pagbagsak kapag inalis mo ang pundasyon. At ang pundasyong yon ay ako," ni Adona. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang belo
Ipinapakita ang mukha na sa loob ng isang linggo ay pinatigas ng sakit at pangungulila. Kinuha niya ang isang makapal na envelope mula sa abogado. Sa loob nito ay ang lahat ng patunay ng pandaraya ni Vernon, ang mga pondo ng Estrella na inilipat niya sa personal account ni Celine, ang pekeng financial reports na ipinasa niya sa board, at ang pinakamahalaga, ang ebidensya ng sabwatan ng pamilya Estrella sa pagkamatay ng kanyang ama. Lahat ng nakapangalan kay Vernon Estrella, mula sa bahay na tinitirhan niya, ang mga sasakyan, hanggang sa suot niyang relo, ay binili gamit ang Grand Legacy Fund na nakapangalan lang sa iyo bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Victorina. Sa oras na pirmahan mo ito, senyora, maaari na nating kunin ang lahat. Magiging pulubi ang buong angkan nila. Paliwanag ni Attorney Manuel. Kinuha ni Adona ang gintong ballpen na inabot ng abogado. Tiningnan niya ang dulo nito na kumikinang sa liwanag ng kandila. Naalala niya ang araw na pinilit siyang pirmahan ni Vernon ang divorce papers. Noong araw na yon, akala niya ay mawawalan siya ng mundo. Ngunit ngayon, ang isang pirma niya ay magiging mitya ng pagkasunog ng mundo ni Vernon. Attorney Manuel, hindi sapat na kunin ko lang ang ari-arian nila. Malamig na pahayag ni Adona. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa determinasyon. Gusto ko silang mapahiya sa harap ng lahat ng taong nilinlang nila. Gusto ko silang makita ni Vernon na lumuluhod habang pinapanood niyang binabawi ko ang buhay na ninakaw niya sa akin. Ano ang plano mo para sa Grand Legacy Gala, senyora? Tanong ng abogado, na tila nauunawaan ang lalim ng galit ng kanyang kliyente. Ibinalik ni Adona ang mga dokumento sa briefcase at ngumiti ng tipid. Ang gala na iyon ay gagamitin ni Vernon para ipagmalaki ang kanyang bagong reyna. Ngunit nakalimutan niya. Ang bulwagan kung saan sila magdiriwang ay pag-aari ko. Ang pagkain na ihahain sa kanila ay binayaran ko. Kahit ang silya na uupuan ng kanyang kabit ay nasa ilalim ng pangalan ko. Tumango si Attorney Manuel. Inihanda ko na rin ang security team ng Grand Legacy. Sila ang magbabantay sa buong event. Anumang oras mo gustuhing tapusin ang palabas, nakahanda sila. Tumayo si Adona at mahigpit na hinawakan ng briefcase. Salamat, Attorney Manuel. Maghanda ka na rin. Dahil sa araw ng gala, hindi isang ordinaryong abogada ang sasama sa akin, kundi ang tagapagpatupad ng batas laban sa mga magnanakaw. Nang palabas na si Adona ng simbahan, isang malamig na ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang mensahe mula kay Vernon. Adona, siguraduhin mong dadalo ka bukas sa gala. Kailangan kong ipakita sa buong board na mayroon akong isang ulirang asawa na kayang tanggapin ang pagkatalo. Huwag kang magkakamaling sirain ang gabi ko. Binasa ni Adona ang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay nag-type ng isang maikling sagot. A-attend ako, Vernon. Asahan mo ang isang gabi na hindi mo makakalimutan. Ang lumang bodega ay tila naging isang malaking selda ng mga alaala para kay Adona. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga natitirang gamit para sa gabi ng gala, hindi niya maiwasang mapadpad ang kanyang paningin sa isang lumang photo album na nakatago sa ilalim ng kanyang banig. Ito ang natitirang piraso ng kanyang nakaraan na hindi nasunog ni Celine. Binuksan niya ito at doon, bumulaga sa kanya ang larawan ng kanyang kasal. Si Vernon, nakangiti ng pagkatamis-tamis, hawak ang kanyang kamay sa harap ng altar. Noong panahong yon, naniwala si Adona na natagpuan na niya ang lalaking magpoprotekta sa kanya matapos mamatay ang kanyang ama. Naniwala siya sa mga pangakong binitawan nito, mga pangakong kasing nipis pala ng papel at madaling mapunit ng ambisyon. Sa likod ng larawan ng kasal, may nakasulat na isang maikling liham na ibinigay ni Vernon noong una silang nagkatagpo. Para sa babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay nasa puso. Ng kabanata. Dahan-dahang pinasadahan ng mga daliri ni Adona ang sulat kamay ni Vernon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng 10 taon,
Siya ang nagtayo ng negosyo ng Estrella habang nanatiling nasa anino dahil akala niya ang kanyang sakripisyo ay sapat na para suklian ng katapatan. Pinabayaan niyang tawagin siyang mangmang ng biyanan at manang ng mga empleyado dahil sa gabi, pag-uwi ni Vernon, sinasabi nito sa kanya na siya ang lakas nito. Isang kasinungalingan na nagbihis bilang pag-ibig. Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Si Doña Remedios ang pumasok, hawak ang isang mamahaling bestida na kulay itim, ngunit may mga malaking mantsa ng alak. Ito ang isusuot mo bukas, Adona, sabi ng matanda, habang inihahagis ang damit sa mukha ni Adona. Ayon kay Vernon, magiging isa kang server sa gala. Gusto niyang makita ng lahat kung saan ka nararapat. At huwag kang magkakamaling magsuot ng kahit na anong alahas. Hindi nararapat sa isang utusan ang kumangkin. Hinawakan ni Adona ang mantsadong damit. Ang malamig at madulas na tela ay tila nang iinsulto sa kanyang balat. Bakit ninyo ginagawa ito, Doña Remedios? Hindi pa ba sapat na inagaw ninyo ang lahat sa akin? Tanong ni Adona. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong patalim. Lumapit ang matanda. Tinitigan si Adona ng may pandidiri. Dahil nandidiri ako sa iyo. Mula pa noong una, alam kong ginamit lang ni Vernon ang ama mo para makapasok sa negosyo. Wala kang ibang halaga kundi ang pangalan ng tatay mo. At ngayong nasa amin na ang lahat, wala na kaming dahilan para magpanggap. Tumalikod si Doña Remedios, ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang boses ni Adona na tila isang bulong ng hangin mula sa puntod. Tama kayo, Doña Remedios. Nasa inyo na ang lahat ng ibinigay ko. Ngunit nakalimutan ninyo. Ang nagbigay kaya ring bumawi. Malamig na pahayag ni Adona. Hindi pinansin ng matanda ang sinabi ni Adona at tuluyan ng umalis. Naiwang mag-isa si Adona sa dilim. Kinuha niya ang mantsadong damit at itiniklop ito ng maayos. Isusuot niya ito. Isusuot niya ang kahihiyang gusto nilang iparamdam sa kanya dahil ito ang magiging huling sandali na makikita nila siyang nasa ibaba. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan si Attorney Manuel. Attorney, ang maskara ng mga Estrella ay handa ng mahulog. Pakisigurado na ang lahat ng board members ng Estrella Corporation ay makakatanggap ng totoong financial statement pagkatapos magsalita ni Vernon bukas. Gusto kong makita nila ang kabulukan ng kumpanyang pinagmamalaki niya. Utos ni Adona. Masusunod, senyora. Ang koronang ibinaba mo, 10 taon na ang nakalilipas, ay handa na para sa iyong pagbabalik. Sagot ng abogado mula sa kabilang linya. Pagkababa ng telepono, tumingin si Adona sa maliit na salamin sa sulok ng bodega. Wala na ang babaeng umiiyak. Wala na ang asawang nagmamakaawa. Ang nakikita niya ngayon ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Victorina Empire. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos sa labas, tila naghuhugas sa mga kasalanang handang pagbayaran ng mga taong nagkasala sa kanya. Ang sikat ng araw ay tila hindi makapasok sa malamig na silid ng pamilya Estrella. Sa kabila ng malalaking bintanang salamin nito, nakaupo si Vernon sa dulo ng isang mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba. Nasa harap niya ang ilang mga kilalang miyembro ng board ng kanyang kumpanya. Ang Estrella Corporation ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa sunod-sunod na pag-atras ng mga mamumuhunan. Kailangan niya ang Grand Legacy Gala ngayong gabi upang maghanap ng bagong pondo. Sa kabilang dulo ng mesa, si Celine ay nag-aayos ng kanyang mga kuko, tila walang pakialam sa tensyon sa paligid. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang magsuot ng pinakamahal na alahas at ipagmalaki sa buong mundo na siya na ang bagong reyna ng buhay ni Vernon. Biglang bumukas ang pintuan ng silid pulungan. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng maayos na uniforme at may hawak na isang eleganteng gintong sobre na may selyo ng Grand Legacy Fund. Mr. Estrella, sabi ng mensahero na may formal na tono. Ito ay personal na imbitasyon mula sa nag-iisang founder at owner
ng Grand Legacy, ang pagdalo mo ay kinakailangan at mayroon siyang isang kondisyon. Nagliwanag ang mga mata ni Vernon. Inagaw niya ang sobre at mabilis itong binuksan. Ang Grand Legacy ang pinakamalaking pondo sa buong bansa. Kung makukuha niya ang suporta nito, maliligtas ang kanyang kumpanya. Ngunit nang basahin niya ang nakasulat, unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang labi. Ano ang sabi, Vernon? Invited ba ako bilang asawa mo? Malambing na tanong ni Celine habang lumalapit. Huminga ng malalim si Vernon bago sumagot. Ang founder ay dadalo mamayang gabi at personal na mag-aabot ng parangal. Ngunit ang kondisyon ay kailangang naroon din si Adonna bilang isa sa mga kasambahay na magseserbisyo sa VIP table. Napakunot ang noo ni Celine. Ano? Bakit hahanapin pa ng founder ang basurahang iyon? Baka naman may nagchismis sa Grand Legacy na pinabayaan mo na siya. Hindi ko alam. Iritadong sagot ni Vernon. Pero kung ito ang kailangan para makuha ko ang pondo, gagawin ko. Si Adonna ang magseserbisyo sa atin mamaya. Sisiguraduhin kong hindi siya makakagawa ng kahit anong iskandalo. Ipapakita ko sa founder na kontrolado ko ang lahat. Sama mo. Sa likod ng pintuan, lihim na nakikinig si Adonna. Nakasuot na siya ng mantsadong itim na uniforme na ibinigay ng kanyang biyenan. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, walang anumang kolorete sa mukha. Ang sandaling napagtanto niya na ang asawang tinulungan niyang umangat ay handang ipagbili ang kanyang dangal para sa pera. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi alam ni Vernon na ang gintong imbitasyon ay nagmula sa mismong babaeng nasa labas ng kanyang pinto. Habang inihahanda ni Adonna ang mga gamit na dadalhin niya sa hotel, lumapit sa kanya si Doña Remedios. Tiningnan ng matanda ang suot ni Adonna mula ulo hanggang paa at ngumisi. Bagay na bagay sa'yo. Mukha kang tagapaglinis ng inidoro. Siguraduhin mong hindi ka lalapit sa amin mamaya. Kapag nakita kitang kumakausap ng mga bisita, ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas. Banta ng matanda. Huwag kayong mag-alala, Doña Remedios. Mahinang sagot ni Adonna. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa biyenan. Ang bawat hakbang ko mamaya ay nakaplano. At kayo ang magmamakaawa na makausap ako bago matapos ang gabi. Nagulat ang matanda sa malamig at matapang na sagot ni Adonna. Ngunit agad ding bumalik ang kanyang panguuyam. Baliw, nawalan ka na talaga ng katinuan. Umalis ang matanda na may masamang tingin. Naiwan si Adonna sa tahimik na pasilyo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na laket, ang susi sa lahat ng kanyang lihim na yaman. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib. Tay, bulong ni Adonna. Ngayong gabi, hindi lang natin babawiin ang kumpanya. Ipapakita natin sa kanila ang tunay na halaga ng pangalang Victorina. Sa labas ng bahay isang di baharisi. Isang itim na van ang naghihintay. Sumakay si Adonna sa likuran, kasama ng mga totoong tauhan ng hotel. Ang paglalakbay patungo sa Grand Legacy Gala ay nagsimula na, ngunit walang sino man sa pamilya Estrella ang nakakaalam na ang babaeng inaakala nilang alipin ay ang mismong reynang magbibigay ng hatol sa kanilang lahat. Ang bulwagan ng Grand Legacy Hotel ay tila isang malaking kahon ng alahas na puno ng mga kumikinang na brilyante. Ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid, habang ang malambot na musika mula sa isang live orchestra ay humahalo sa mga pag-uusap ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa gitna ng karangyang ito, dumating sina Vernon at Celine, nakasuot ng pinakamahal na damit na tila mga haring naghihintay ng kanilang korona. Si Celine, lalo na, ay hindi mapigilan ng pagmamayabang. Ang suot niyang kwintas ay yari sa purong brilyante, isang alahas na binili ni Vernon mula sa lihim na pondo ng kumpanya. Tinitingnan niya ang mga bisita na may mapanlait na ngiti. Iniisip na siya
na ang pinakamataas sa lahat. Ngunit sa kabilang dulo ng bulwagan, malayo sa sentro ng atensyon, nakatayo si Adona. Suot pa rin niya ang mantsadong uniforme ng server, ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagpapakita ng anumang kahihiyan. Hawak niya ang isang tray ng champagne. Pinapanood ang bawat galaw ni Vernon tulad ng isang agilang nagmamasid sa kanyang biktima. Ni Adona sa kabanataang ito, habang ang lahat ay abala sa pakikipagplastikan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Mr. Anderson, ang matandang kliyente na nagtanggol sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit upang alukin ito ng inumin. Nagkatinginan sila. Isang mabilis at bahagyang tango ang ibinigay ng matanda. Isang tahimik na pagkilala na hindi niya nakalimutan ang babaeng nagtataglay ng tunay na talino. Wala silang sinabi, ngunit ang simpleng paggalang na yon ay sapat na upang palakasin ang loob ni Adona. Tinawag ni Vernon si Adona mula sa VIP table. Hoy, ikaw! Dalhan mo kami ng red wine at siguraduhin mong hindi mo matatapon dahil mas mahal pa ang alak na ito kaysa sa buhay mo. Lumapit si Adona. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Maingat niyang sinalinan ang mga baso ng magkasintahan. Tingnan mo nga naman, Vernon. Mapang-asar. Nasabi ni Celine habang hinahaplos ang kanyang yanteng kwintas. Ang dating nag-aangkin ng apelyidong Estrella ay isa na lang ngayon, tagapaglingkod natin. Bagay na bagay sa kanya ang posisyon na ito. Hindi sumagot si Adona. Sa halip, tinitigan niya ang kwintas sa leeg ni Celine. Nakilala niya iyon. Ito ang Tears of Victorina, isang alahas na matagal nang nawawala mula sa safety deposit box ng kanyang yumaong ina. Ang galit sa loob niya ay tila isang bulkang nagbabanta ng sumabog. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang lamig ng kanyang ekspresyon. Ang alahas na yan ay maganda. Mahinang komento ni Adona. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ng dalawa. Sana ay alam mo kung paano ingatan ang mga bagay na hindi naman talaga sayo. Nagalit si Celine sa sinabi ni Adona. Tumayo ito at sinadyang itulak ang braso ni Adona dahilan upang matapon ang kaunting red wine sa laylayan ng mamahaling damit ng kabit. Ano ba? Baliw ka ba? Sinadya mo yan. Sigaw ni Celine, dahilan upang mapalingon ang ilang mga bisita sa kanilang mesa. Mabilis na tumayo si Vernon at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Adona. Ano bang problema mo? Inimbitahan na nga kita rito para magkaroon ka ng trabaho, tapos manggugulo ka pa? Pwes, hindi ko hahayaang sirain mo ang gabi ko. Bago pa man makapagsalita si Adona, narinig ang malakas na pag-ugong ng mikropono mula sa entablado. Ang MC ng gabi ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mga Ginoo at binibini, malugod po naming ipinapakilala ang lalaking nagtataguyod ng tagumpay ng Estrella Corporation. Inaanyayahan po natin sa entablado si Mr. Vernon Estrella upang magbigay ng kanyang mensahe bago ang formal na pagpapakilala sa ating nag-iisang founder ng Grand Legacy. Binitawan ni Vernon si Adona at binigyan ito ng isang nakamamatay na tingin. Huwag kang aalis dyan. Pagkatapos ng speech ko, ipapakaladkad kita palabas ng hotel na ito. Umakyat si Vernon sa entablado. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa pagmamalaki habang nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga nagawa at sa maliwanag na kinabukasan ng kumpanya. Dahan-dahang lumapit si Adona sa control booth sa likod ng bulwagan. Nandoon si Attorney Manuel, naghihintay. Oras na, senyora? Tanong ng abogado. Tinanggal ni Adona ang kanyang apron. Tumingin siya sa malaking screen sa likod ni Vernon na kasalukuyang nagpapakita ng logo ng Estrella Corporation. Attorney Manuel, malamig na utos ni Adona. Palitan mo ang palabas. Gusto kong makita ng lahat ang katotohanan. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagyayabang si Vernon, biglang namatay ang ilaw sa buong bulwagan. Ang hiyawan ng pagtataka mula sa mga bisita ay agad na napalitan ng katahimikan nang muling lumiwanag ang malaking screen.
Ngunit hindi na logo ng Estrella ang nakikita doon. Ito ay isang detalyadong dokumento, ang ulat ng paglilipat ng pera mula sa kumpanya papunta sa personal na account ni Celine, at sa ilalim nito ang pangalan ng totoong nagmamay-ari ng Estrella Corporation, Adonna Victorina. Ang mundo ni Vernon ay tila huminto sa pag-ikot. "Patayin niyo ang screen! Sinong nagpalabas niyan? Patayin niyo," sabi. Ang boses ni Vernon ay basag at nanginginig sa matinding takot at galit habang nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang malalaking numero at pangalan na nakapaskil sa malaking screen nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw at ng katotohanang hindi sa kanya ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay tila mga matatalim na patalim na pumupunit sa kanyang maskara. Ang mga bulong-bulungan sa loob ng bulwagan ay unti-unting lumakas, naging isang nakakabinging ingay ng paghuhusga mula sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mula sa kanyang mesa, namumutla at nanginginig si Celine. Sinubukan niyang magtago sa likod ng mga naglalakihang bulaklak sa center table, ngunit ang mga tingin ng mga tao ay nakatutok na sa kanya. Ang brilyanteng kwintas na suot niya, na ipinagmalaki niya kanina lamang, ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanya. Tumakbo si Vernon pababa ng entablado. Pilit na hinahanap ang may kagagawan ng lahat. Ang kanyang mga mata, na nanlilisik na sa galit at pagkapahiya, ay dumapo kay Adonna, na tahimik na nakatayo, malapit sa pintuan ng kusina. Suot pa rin ito ang mantsadong uniforme, ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagpapakita ng anumang takot. "Ikaw!" sigaw ni Vernon. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, habang mabilis na lumalapit sa kanyang asawa. "Anong ginawa mo? Paano mo nakuha ang mga dokumentong yan? Baliw ka talaga. Gusto mo ba talagang sirain ang buhay ko?" Ni Adonna para sa kabanatang ito. Hindi siya umatras. Sa halip, kalmado siyang tumingin sa mga mata ni Vernon. Naalala niya ang bawat araw na naghintay siya rito, nagluto, naglaba, at nag-alaga sa lalaking walang ibang ginawa kundi ang maliitin siya. Ang pag-ibig na nararamdaman niya noon ay ganap nang namatay, naiwan lamang ang isang napakalamig na pagtanggap sa katotohanan. "Hindi ko sinira ang buhay mo, Vernon. Ipinapakita ko lang sa kanila kung sino ka talaga. Isang anino na nagpanggap bilang hari." Mahinang ngunit malinaw na sagot ni Adonna na sapat para marinig ng mga taong nasa malapit. Hindi makayanan ni Vernon ang kahihiyan. Sa harap ng lahat ng mga board members at kliyente, iniangat niya ang kanyang kamay upang sampalin si Adonna. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, dalawang matitikas na security guard ng Grand Legacy ang mabilis na humarang at pinigilan ang kanyang braso. "Bitawan niyo ako. Ako ang asawa niya. Ako ang may-ari ng Estrella Corporation." Pagpupumiglas ni Vernon, lumapit si attorney Manuel mula sa gilid ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Mr. Estrella, ayon sa aming mga dokumento, ikaw ay isang pinatalsik na CEO. Wala kang anumang pag-aari rito. At ang babaeng sinusubukan mong saktan ay narito sa ilalim ng proteksyon ng Grand Legacy Fund." Tumingin si Vernon sa abogado. Pagkatapos ay kay Adonna, na tila hindi pa rin naiintindihan ang sitwasyon. "Security! Palabasin niyo ang babaeng yan! Isa siyang impostora! Palabasin niyo siya ngayon din!" Utos ni Vernon, umaasa na may susunod sa kanya. Ngunit walang gumalaw para hulihin si Adonna. Sa halip, hinawakan ng mga gwardiya si Vernon. "Anong ginagawa niyo? Bakit ako ang hinahawakan niyo?" Nagpupumiglas na sigaw ni Vernon. "Sir, utos ng tagapamahala ng hotel na palabasin ang sinumang naghahasik ng gulo. At sa pagkakataong ito, kayo po iyon." Sagot ng punong gwardiya bago kalad ka rin si Vernon palabas ng bulwagan. Sumunod si Celine, umiiyak at sinusubukang itago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng ilang bisita na nagsisimula ng kumuha ng video. Ang reyna ng gabi
ay nauwi sa isang kawawang biktima ng sariling kayabangan. Pinanood ni Adonna habang kinakaladkad ang kanyang asawa papalabas ng malalaking pintuang ginto ng hotel. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas, tila naghuhugas sa dumi ng pamilya Estrella. Pilit na isinisigaw ni Vernon ang pangalan ni Adonna, ngunit ang kanyang boses ay tuluyan ng nilamon ng ingay ng bagyo. Nang makalabas sina Vernon, binalingan ni Attorney Manuel si Adonna. "Senyora, tapos na ang unang yugto. Handa na ang iyong kasuotan para sa pagharap mo sa buong board. Oras na para ibalik ang korona sa tunay nitong may-ari." Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Adonna. Tinalikuran niya ang mga nagkakagulong bisita sa bulwagan at sumunod sa abogado patungo sa private elevator. Ang basahang uniforme na suot niya ay hindi na magiging simbolo ng kanyang pang-aalipin, kundi ang huling alaala ng isang buhay na iiwan na niya magpakailanman. Nagamamundi. Ang ingay ng bulwagan ay dahan-dahang nawala nang sumara ang makapal na pintuan ng private elevator. Tanging ang banayad na pag-ugong ng makina ang naririnig habang umaakyat sila Adonna at Attorney Manuel patungo sa pinakamataas na palapag ng Grand Legacy Hotel, ang Presidential Suite. Sa labas ng salamin, nakita ni Adonna ang mga ilaw ng syudad na tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Isang mundo na dati ay pinagmasdan niya lamang mula sa madilim na bodega. Nang bumukas ang elevator, isang pangkat ng mga pinakamagagaling na stylist, makeup artist, at mga alalay ang naghihintay sa kanya. Sila ang mga taong matagal nang naglilingkod ng palihim sa Grand Legacy Fund, naghihintay sa araw na magpapakita ang kanilang tunay na tagapagmana. Maligayang pagbabalik, Senyora Victorina, sabay-sabay na bati ng mga tauhan habang yumuyukod ng malalim ni Adonna. Dahan-dahan niyang hinubad ang mantsadong uniforme ng server. Ang bawat butones na kanyang kinakalag ay tila nagtatanggal sa mabigat na tanikala ng 10 taong pang-aapi ni Vernon at Doña Remedios. Inilapag niya ang damit sa isang tabi, hindi upang itapon, kundi upang ipaalala sa sarili kung saan siya galing at kung paano siya nabuhay sa kabila ng pagtatangkang durugin siya. Inakay siya ng head stylist patungo sa gitna ng kwarto kung saan nakatayo ang isang manikin. Nakasuot dito ang isang gown na gawa sa purong ginto at itim na sutla, pinalamutian ng mga maliliit at kumikinang na bato na kumakatawan sa tatag ng pamilya Victorina. Habang inaayusan siya, ipinikit ni Adonna ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malamig at malambot na brush na dumadampi sa kanyang mukha. Tinatakpan ang mga bakas ng puyat at pagod. Inayos ang kanyang buhok, itinaas ng may pagmamalaki at awtoridad, malayo sa dating magulo at pinabayaang ayos na palaging pinagtatawanan ni Celine. "Senyora," tawag ni Attorney Manuel habang may hawak na isang velvet na kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay ang Crown of Victorina, isang pambihirang tiara na gawa sa mga asul na diamante, ang pinakamataas na simbolo ng pamumuno sa kanilang pamilya. Ipinatong ito ng abogado sa ulo ni Adonna. Ang bigat nito ay isang pamilyar na pakiramdam ng responsibilidad at kapangyarihan. Iminulat ni Adonna ang kanyang mga mata at tumingin sa malaking salamin. Hindi na niya nakikita ang babaeng pinilit paluhurin sa bodega. Ang nakatayo ngayon ay isang reyna na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Isang reynang walang bahid ng awa para sa mga taong nagtaksil sa kanya. "Handa na ba ang lahat sa ibaba, Attorney Manuel?" tanong ni Adonna. Ang kanyang boses ay tila musika na may nakatagong patalim. "Nandoon pa rin ang lahat ng board members at mamumuhunan, senyora. Naghihintay sila sa paliwanag kung ano ang nangyari. Nakahanda na rin ang kapulisan sa labas kung sakaling subukang bumalik ni Vernon," sagot ng abogado. Samantala, sa labas ng hotel, nakaupo si Vernon sa basang semento, basang-basa sa malakas na ulan. Ang kanyang mamahaling suit ay puno na ng putik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Sa tabi niya,
Umiiyak si Celine habang sinusubukang tawagan ang mga kaibigan niya, ngunit walang ni isa ang sumasagot. Ang mga taong dating pumupuri sa kanila ay mabilis silang itinakwil. Vernon, anong gagawin natin? Ang mga gamit ko, ang pera ko. Hagulgol ni Celine, manahimik ka. Bulyaw ni Vernon habang sinusuntok ang semento, dahilan upang magdugo ang kanyang mga buko. Kailangan kong makausap ang nagmamay-ari ng Grand Legacy. Kapag nalaman niya ang ginawa sa akin ng asawa ko, tutulungan niya akong bawiin ang kumpanya. Hindi ako papayag na matalo lang ng isang basurahang katulad ni Adonna. Hindi alam ni Vernon, habang siya ay nagpupumilit na bumalik sa loob ng hotel at nakikipagtalo sa mga gwardiya sa ulan, ang MC sa loob ng bulwagan ay muling umakyat sa entablado. Ang ilaw sa buong paligid ay naging madilim at ang tanging nakafocus na liwanag ay nasa itaas ng grand staircase ng hotel. Mga Ginoo at binibini, panimula ng MC, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng mga nag-aabang na bisita. Ang gabi ng pagkalito ay tapos na. Inaanyayahan po natin upang magbigay linaw sa lahat at angkunin ang kanyang nararapat na upuan. Ang nag-iisang tagapagmana ng Victorina Empire, ang tunay na may-ari ng Estrella Corporation at ang founder ng Grand Legacy Fund. Bumukas ang malalaking pintuan sa itaas ng hagdan. Ang musika mula sa orkestra ay tumugtog ng may matinding panggigilalas at pagmamalaki. Senyora Adonna Victorina, ang bawat hakbang ni Adonna pababa ng grand staircase ay tila nagpapatigil sa oras sa loob ng bulwagan. Ang kumikinang niyang gown ay sumasalamin sa mga ilaw ng chandelier, habang ang asul na diamante sa kanyang tiara ay nagbibigay ng isang nakakapasong awtoridad na hindi kayang tapatan ng sino man sa silid. Ang mga board members, mga mamumuhunan, at ang mga elitista na kanina ay pinagtatawanan ang kanyang mantsadong uniforme. Ngayon ay nakatayo ng tuwid, halos hindi makahinga sa matinding gulat at pagkamangha. Narito ang babaeng itinuring nilang anino ni Vernon, ang babaeng pilit itinago at ipinahiya. Ngayon, siya ay naglalakad hindi bilang asawa, kundi bilang ang diyosa ng kanilang industriya. Nang makarating siya sa gitna ng entablado, inalalayan siya ni Attorney Manuel bago inabot ang mikropono. Ang katahimikan ay nakakabingi, kahit ang orkestra ay tumigil sa pagtugtog upang magbigay pugay sa kanyang presensya. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Adonna. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Sa loob ng 10 taon, pinanood ko kung paano ninyo pinuri ang isang lalaking walang ibang ginawa, kundi ang nakawin ang mga ideyang isinulat ko sa gitna ng gabi. Nakinig ako habang ininsulto ninyo ang aking pananahimik. Ngunit ang pananahimik na yon ay hindi kahinaan. Ito ay oras ng pag-aaral at paghahanda. Napalunok ang ilang miyembro ng board. Nakita nila sa malaking screen ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Manuel, ang bawat pirma, bawat transaksyon, at bawat desisyon na palihim na pinamahalaan ni Adonna habang si Vernon ay abala sa kanyang mga kabit at pagyayabang. Simula sa gabing ito, patuloy ni Adonna, ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Tinatapos ko ang ugnayan ng Grand Legacy Fund sa anumang proyektong hawak ni Vernon Estrella. Binabawi ko rin ang pagmamay-ari ng Estrella Corporation pabalik sa aking apelyido. Sino mang mamumuhunan na nagnanais manatili ay kinakailangang makipag-usap ng direkta sa akin. At para sa mga taong tumulong kay Vernon na linlangin ako. Bahagyang ngumiti si Adonna, isang ngiting nagdala ng kaba sa lahat. Inaasahan kong maghahanap na kayo ng mahusay na abogado. Samantala, sa labas ng hotel, nakipagpilitan si Vernon at Celine sa mga security guards na nakaharang sa entrance. Basang-basa, puno ng putik,
at nanginginig sa lamig. Nagawa ni Vernon na makalusot ng bahagya nang bumukas ang malaking salamin na pinto dahil sa paglabas ng ilang bisita. Mula sa kanyang kinalalagyan sa labas, narinig niya ang boses sa speaker. Ang pamilyar na boses ng babaeng kinamumuhian niya. Tumingala si Vernon at nakita niya ang malaking screen sa labas ng hotel na nag-livestream ng kaganapan sa loob ng bulwagan. Nakita niya ang babaeng nakasuot ng gintong gown at asul na tiara. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang babaeng nasa entablado, ang taong may hawak ng kanyang buhay at ng kanyang kumpanya, ay si Adona. Hindi. Hindi maari. Bulong ni Vernon, ang kanyang boses ay tila inagaw ng hangin. Isang basurahan lang siya. Paanong naging siya ang grand legacy? Nang pagguho ng ego ni Vernon, ang lalaking laging nagmamalaki sa kanyang kakayahan ay napagtanto na siya ay isa lamang puppet na binihisan ng kayamanan ng babaeng tinawag niyang walang silbi. Naramdaman niya ang malamig na ulan na tila bumabaon sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang pagkirot ng kanyang pagkalalaki at ambisyon na nadurog ng tuluyan. Sumiksik si Celine sa tabi niya. Nakatingin din sa screen na nanlalaki ang mga mata. Vernon, si Adona iyan. Siya ang may-ari ng lahat. Paano ang mga utang mo? Paano ang mga alahas ko? Sa halip na sagutin si Celine, itinulak niya ito papalayo. Ang puot sa sarili at ang kawalan ng pag-asa ay humalo sa kanyang isipan. Pilit niyang isinisigaw ang pangalan ni Adona. Umaasang maririnig siya at babawiin ang lahat ng sinabi nito. Ngunit ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit at kinaladkad sila palayo sa bisinidad ng hotel, palabas sa madilim na kalsada na wala nang naghihintay sa kanilang sasakyan o kaibigan. Sa loob ng bulwagan, matapos ang kanyang pahayag, dahan-dahang ibinaba ni Adona ang mikropono. Ang mga bisita ay sabay-sabay na tumayo at nagbigay ng isang mainit at mahabang palakpakan, hindi na para sa isang estrella, kundi para kay Senyora Adona Victorina. Tumingin si Adona kay Attorney Manuel at nagbigay ng isang mabilis na tango. Ang ikalawang yugto ng pagbawi ay tapos na. Ngayon, ang tanging natitira ay ang pagpapataw ng parusa sa mga taong umabuso sa kanyang utang na loob. Ang umaga ay sumikat ngunit walang dalang init para sa pamilya Estrella. Ang dati nilang marangyang mansyon na pinaghirapang linisin at asikasuhin ni Adona sa loob ng 10 taon ay puno na ngayon ng mga pulis at tauhan mula sa korte. Ang mga paboritong florera ni Doña Remedios ay inaalis isa-isa at ang mga mamahaling sasakyan ni Vernon ay hinahatak mula sa garahe. Lahat ng ito ay nakapangalan sa Grand Legacy Fund at sa isang gabi, ang pamilya Estrella ay ibinalik sa kung saan sila nagsimula, sa wala. Nakaupo si Doña Remedios sa malamig na semento ng kanilang driveway, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Hawak niya ang dibdib niya, hinihingal. Ngunit walang ni isang kasambahay ang naroon upang bigyan siya ng gamot. Iniwan na siya ng lahat ng malaman nilang hindi na sila mababayaran. Samantala, sa labas ng gate, huminto ang isang sirang taxi. Bumaba si Vernon. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang suot na suit ay sira-sira matapos makipag-away sa isang bar kagabi dahil sa kawalan ng pambayad. Wala na si Celine sa kanyang tabi. Kagabi rin, matapos malaman ng kabit na baon sa utang si Vernon, mabilis nitong tinanggal ang kanyang brilyanteng kwintas at iniwan ang lalaki sa kalsada, naghahanap na agad ng bagong biktima. Anak, Vernon! Hagulgol ni Doña Remedios nang makita ang kalagayan ng anak. Anong nangyayari? Bakit nila kinukuha ang lahat? Nasaan na ang asawa mong walang kwenta? Sabihin mo sa kanyang bayaran ang mga ito. Napaluhod si Vernon sa tabi ng kanyang ina. Wala na ang ere ng kayabangan sa kanya. Ang natira ay ang isang basag na lalaki, ng karmang matagal nang hinihintay. Ma, wala na. Wala na tayong kahit ano. Humihikbing sagot ni Vernon.
Lahat ng pinagmamalaki natin sa kanya. Ang Estrella Corporation, ang mga bahay na ito, maging ang kinakain natin sa araw-araw. Pag-aari lahat ni Adona, isa siyang Victorina, ma. Nilinlang niya tayo. Hindi, isa lang siyang katulong na pinulot natin. Sigaw ng matanda na pilit itinatanggi ang katotohanan. Biglang nahawi ang mga pulis nang pumasok ang isang itim at makintab na sasakyan sa loob ng driveway. Huminto ito sa tapat nilang mag-ina. Bumukas ang pinto at mula rito ay lumabas si Adona. Suot ang isang eleganteng puting suit, ang kanyang buhok ay nakalugay at hinahawi ng hangin. Wala na ang bakas ng lagnat at pagod. Siya ay ang perpektong larawan ng isang tagumpay. Sa likod niya ay si Attorney Manuel at dalawang investigador. Adona! Sigaw ni Doña Remedios, pilit na tumatayo upang sugurin ang manugang, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Ikaw na demonita ka. Ibinalik mo ang utang na loob namin sa iyo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa sarili naming tahanan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Adona sa matanda. Lumapit siya ngunit huminto sa sapat na distansya. Utang na loob, Doña Remedios? Ang utang na loob na sinasabi ninyo ay ang lason na pumatay sa aking ama. Sa loob ng 10 taon, pinaniwala ninyo akong kayo ang nagligtas sa pamilya namin. Pero ang totoo, kayo ang nagpalubog sa amin upang umangat kayo. Lumingon si Adona kay Vernon na hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Akala mo ba, Vernon, ay inagaw ko lang ang pera mo? Hindi. Inagaw ko ang kasinungalingang binuo mo. Inabot ni Attorney Manuel ang isang brown envelope kay Adona. Inihagis ito ni Adona sa paanan ni Vernon. Iyan ang resulta ng investigasyon. Malamig na pahayag ni Adona. Ang dokumentong nagpapatunay na ang tatay mo, kasabwat ka, ay nag-utos na palitan ng gamot ng aking ama sa ospital para mamatay siya at makuha ninyo ang puhunan ng kumpanya. Hindi lang kayo mga magnanakaw, Vernon. Mga mamamatay tao kayo. Nanlaki ang mga mata ni Vernon. Hindi niya inaasahan na mabubunyag ang sikretong ito. Nanginginig siyang kinuha ang dokumento. At nang mabasa niya ang laman, tuluyan siyang napahiga sa lupa. Ang puot at galit ni Adona na itinago sa loob ng 1 dekada ay sumabog hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng paglalatag ng batas. Lumapit ang 2 investigador kay Vernon. Vernon Estrella, inaaresto ka namin sa kasong murder at malawakang estafa. May karapatan kang manahimik. Habang isinusuot ang posa sa mga kamay ni Vernon, umiiyak si Doña Remedios. Nagmamakaawa. Adona, parang awa mo na. Asawa mo siya. Huwag mo siyang ipakulong. Babawi kami. Magiging mabuti na kaming pamilya sa'yo. Parang awa mo na. Tumingin si Adona sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagkalambot. Ang awa ay para sa mga taong marunong magsisi. At ang asawang nakilala ko ay matagal nang namatay sa loob ng madilim na bodega kung saan ninyo ako itinapon. Habang isinasakay si Vernon sa sasakyan ng mga pulis, pinanood ni Adona ang pag-alis nila. Ang hangin ay dumaan. Tinatangay ang mga tuyong dahon sa driveway. Nawasak man ang toreng itinayo ni Vernon, ngunit naitayo namang muli ni Adona ang sarili niyang dangal mula sa mga guho nito. Tapos na ang laban. Oras na para magsimula muli. Ang simoy ng hangin sa probinsya ng Santa Clara ay nagdadala ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita, malayo sa usok at ingay ng syudad kung saan naganap ang pinakamadilim na kabanata ng buhay ni Adona. 1 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang mundo ng mga estrella. Si Vernon ay nahatulan at nakakulong ngayon sa maximum security, habang si Doña Remedios ay inilipat sa isang pampublikong pasilidad para sa mga nakatatanda. Matapos tuluyang mawalan ng ari-arian, si Celine sa kanyang pag-aasam ng bagong yaman ay nakulong din matapos masangkot sa isang malaking sindikato. Para sa mundo, ang kwento ng pamilya Estrella ay isa na lamang babala sa mga balita.
Ngunit para kay Adona, ito ang simula ng kanyang tunay na paghinga. Nakaupo siya sa balkonahe ng lumang mansyon na ipinatayo pa ng kanyang ama, ang lugar kung saan siya lumaki. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, walang anumang mabibigat na alahas, maliban sa maliit na laket na naglalaman ng larawan nila ng kanyang ama. Wala nang kaba sa kanyang dibdib, wala nang lagnat na pilit itinatago. Isang umaga ng kapayapaan. May hawak siyang isang tasa ng mainit na kape. Tumingin siya sa malawak na hardin kung saan naglalaro ang ilang mga bata mula sa kalapit na ampunan na ngayon ay pinupondohan ng Grand Legacy Fund. Ang mga bata ay tumatawa, naghahabulan sa ilalim ng araw. Ang pera na dati ay ginagamit ni Vernon para sa kanyang kayabangan ay ngayon nagbibigay ng kinabukasan sa mga walang muwang. Ang paghihiganti ni Adona ay hindi natapos sa pagpaparusa, kundi sa pagbibigay ng bagong buhay. Lumapit si Attorney Manuel mula sa loob ng bahay, may dalang isang maliit na envelope. Ang abogado na nagsilbing ama at tagapagtanggol niya noong mga panahong tinalikuran siya ng lahat ay may mahinang ngiti sa labi. Senyora Adona, galing ito sa presinto. Panimula ng matanda. Isang sulat mula kay Vernon. Mukhang gusto niyang humingi ng tawad. O baka humingi ng pabor. Gusto mo bang basahin? Tiningnan ni Adona ang envelope. Isang sandali. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Ang multo ng babaeng minsang nagmahal at umasa. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Kinuha niya ang sobre, hindi binuksan, at mahinang inilapag sa ibabaw ng kalapit na mesa. Hindi na kailangan, Attorney Manuel. Sagot ni Adona. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay hindi nangangahulugan na kailangan ko pa siyang bigyan ng puwang sa buhay ko. Pinatawad ko siya para makalaya ako, hindi para makalaya siya sa mga kasalanan niya. Ang sulat na yan ay kabilang sa nakaraan at ako ay nakatingin na sa hinaharap. Tumango ang abogado, pabor sa kanyang desisyon. Naiintindihan ko, senyora. Bago ko makalimutan, may isang bisita ka. Isang lalaking nagsasabing kilala ka raw niya mula pa noong bata kayo. Isang arkitekto na inatasan para sa bagong pakpak ng ampunan. Napakunot ang noo ni Adona, ngunit bago pa siya makapagtanong, narinig niya ang mga mahihinang hakbang sa hagdanan ng balkonahe. Lumitaw ang isang lalaki, may maamong ngiti at mga matang nagtataglay ng sinseridad na matagal na niyang hindi nakita. May hawak itong isang blueprint at isang tangkay ng paborito niyang bulaklak, ang white lily. Adona, tawag ng lalaki. Ang boses nito ay pamilyar. Nagdadala ng mga alaala bago pa dumating ang mga estrela sa buhay niya. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ako, pero ako yung batang laging tinutulungan ng tatay mo na gumawa ng mga saranggola sa hardin na ito. Napangiti si Adona, isang ngiting totoo at umaabot sa kanyang mga mata. Gabriel, siyempre natatandaan kita. Ang araw ay patuloy na umaangat sa langit, nagbibigay ng liwanag sa buong paligid. Ang mga sugat ni Adona mula sa kahapon ay naging mga pilat na nagpatibay sa kanya. Hindi siya naging biktima ng kanyang kwento, naging manunulat siya nito. At sa pagkakataong ito, ang pahina ay blanko, handa para sa mga kwentong may tunay na pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan. Tila isang malambot na kumot ang sinag ng palubog na araw na bumabalot sa malawak na hardin ng Victorina Orphanage. Wala na ang mga nakakapasong ilaw ng mga kamera ng media o ang nakakabinging iimingay ng mga mapanghusgang tao mula sa matataas na lipunan. Sa isang kahoy na upuan, sa ilalim ng matandang puno ng mangga, tahimik na nakamasid si Adona. Pinapanood niya si Gabriel, ang lalaking nagdala muli ng kulay sa kanyang mundo, na matiyagang tinutulungan ang mga ulilang bata na magpalipad ng saranggola. Sa pagkakataong ito,
Ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan ay tuluyan ng nabigyan ng linaw. Napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang tiwala? Oo. Ngunit ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o ng pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga taong umabuso sa kanya. Pinatawad niya si Vernon, si Celine at si Doña Remedios hindi dahil nararapat sila sa kanyang awa, kundi dahil nararapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Ang pagkapuot ay isang napakabigat na bagahe. Matagal na niyang ibinaba ang daladalahang iyon sa malamig na sahig ng bodega kung saan siya minsang ikinulong. Sa pagpapatawad, pinutol niya ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Estrella. Sila ay bahagi na lamang ng isang masamang panaginip na hindi na kailanman magbabalik. Natagpuan ba niya ang totoong kapayapaan? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Adona nang umihip ang sariwang hangin. Dahan-dahang inililipad ang kanyang buhok. Nahanap niya ang kapayapaan, hindi sa dami ng pera, sa kanyang bank account o sa kinang ng asul na diamante sa kanyang korona. Ang kapayapaan pala ay nasa tahimik na pagtibok ng kanyang puso. Sa pagbangon sa umaga na walang takot na may maninigaw o manliliit sa kanya. Nahanap niya ito sa ngiti ng mga batang nabigyan niya ng kinabukasan at sa maiinit na titig ni Gabriel na nagpaparamdam sa kanya na siya ay sapat, kagalang-galang at kamahal-mahal. Para sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito, ang buhay ni Adona ay isang mariing patunay at paalala. Ang pagiging mabuti, mapagmahal at mapagtiis na asawa ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging basahan upang punasan ang dumi ng ibang tao. Ang utang na loob at sakripisyo ay mga dakilang bagay, ngunit hindi kailanman ito lisensya para hayaan mong yurakan ang iyong pagkatao. Kung ikaw ay nasa dilim ngayon, pinapaliit, pinabaliwala o sinasaktan ng mga taong dapat ay nagmamahal at nagpoprotekta sa iyo, tandaan mo ito. Ang pinakamatigas at pinakamakinang na brilyante ay nabubuo sa ilalim ng pinakamatinding presyon. Huwag mong katakutan ang pagguho ng iyong mundo. Minsan, kailangang matibag ang pundasyon ng maling pag-ibig upang magkaroon ka ng espasyo para itayo ang sarili mong kaharian. May lakas sa loob mo na naghihintay lamang magising. Lumapit si Gabriel at naupo sa tabi ni Adona. Maingat na inilapag ang dalawang saro ng mainit na tsaa sa maliit na lamesa. Dahan-dahang ipinatong ng lalaki ang kanyang malapad na palad sa kamay ni Adona. Hindi na kailangan ng maraming salita. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa pagkakataong ito, walang mga maskara, walang mga panlilinlang. Isang dalisay na pagtingin ng dalawang pusong nakahandang maglakbay ng magkasama, hindi bilang Panginoon at alipin, kundi bilang magkatuwang sa buhay. Habang unti-unting lumalamlam ang araw, si Adona ay hindi na ang babaeng nawalan ng halaga sa ulan. Siya ang bukang liwayway, siya ang patunay na ang tunay na ningning ng isang babae ay hindi mapapatay ng sinuman.